accountability. Since that day, the Committee on Appropriations decided to reduce the OBP's proposed 2025 budget, partly due to unverified claims about beneficiaries and strategic partnerships. Ang pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang panukalang budget at ang questionable niyang paggastos. Questionable? Kayo yung mag-judge? Meron na bang judgment ang COA? O, di ba meron pang up to February 25, February 2025 bago mahusgahan kung meron ngang nilabag or hindi ang Office of the Vice President. O, tuloy. Sa mga nagdaang OBP budget na sinita ng Commission ng Audit ang mga dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Oo. May disallowance ang OBP at of course worth 73 million. Ang iba doon, kasi confidential fund, hindi nagamit bilang confidential fund. Bakit? Nung umupo ba si VP Sara, meron na siyang budget. Di ba ang ni-request ni former Vice President Leni Robredo, ay para lang sa half year. 700 million lang ang kanyang ni-request na budget. So, nung pag-upo ni VP Sara, wala talaga, zero budget siya. Kaya siya nag-request ng budget para meron siyang magamit for half year. Kasi June 30 up to December. Kaso, hindi naman niya ni-expect na yung pinagtiwalaan niya na ka-team, ka-unit team, ay hindi pala ganun ang purpose ng pag-unit team sa kanya. Ni-release yung budget sa kanya ng December. Almost sabi nga nila 11 days na lang or 19 days na lang before ma-forfeit at ibalik sa treasury yung budget. So, yung ibang budget nakita ng COA nagamit sa medical expense and financial health ng mga tao. So, yun technicality ang inaayos. Kasi, pwede pa namang i-contest yun kasi very limited na lang yung time na binigay sa kanila. So, possible, at saka since walang budget, at yung mga tao nag-oath siya na talagang magsiserve siya at magpapagaan siya sa life, sa ikabubuhay ng mga Pilipino, so hindi niya kayang tanggihan. Wala pa siyang ibang pondong mapagkukuhanan. Confidential fund lang ang hawak niya. So nagalaw yung part. Pero hindi kinurap. Nailagay sa hindi dapat. Technically, mayroong error. Pero at least hindi ninakaw. And justifiable kasi wala pang pondo nung umupo si VP Sara. O, go. Diretso. She expressly rejected any questions about the OBP budget even before those questions were put forward. Her claim of leaving it to the House to do what it thinks is right is just a palusot. Anong palusot? Kahit naman idepensa niya ng 1,000 times ang budget na yan, iba pa, sa tingin nyo ibibigay nyo? And ano ang ididepensa? Yung proposed budget na isubmit na sa inyo bago pa yung schedule. Yung hard copy, meron kayo. Nag-present yung Vice President yan. Mag-isa lang siya. Nag-present siya ng kanyang proposed budget through PowerPoint presentation. Meron kayong hard copy. Nag-present pa yung Vice President. Hindi na ninyo na-appreciate. Ang tinatanong ninyo yung tungkol sa confidential fund nung way back 2022, yung naisalin sa kanyang budget na worth 125. Hindi ba 125 million? Hindi ba kayo gagraduate doon? Di ba natapos na yung issue na yan nung 2023 na hindi na pumayag si Vice President na magkaroon pa siya ng confidential fund noong 2024, itong taon na to.
So, itong pag-uusapan ngayong budget 2025, kung may i-review man, babalik ng 2024 according nga kay GMA, wala ng confidential fund ang 2024 and 2025, pero kayo, ang kulit-kulit nyo. Yun ang gusto nyong i-discuss. Pinatatagal nyo, kayo ang nagpapatagal. Kasi kung tutuusin, kung sinunod ninyo kung ano yung program, yung invitation ninyo kay VP Sara, nung palang August 27, natapos na yan. Kasi, dun kayo magbe-base sa 2025 kasi yun na nakaprogram nung araw na yun. Oo, allowed kayo magtanong ng confidential fund and all that. Pero, COA na nga ang sasagot dyan and every time naman nandyan ang COA na sumasagot sa inyo pero hindi pa rin kayo nasasatisfied. Sinabi na nga ng COA na yung disallowance, hindi lang naman isang agency o isang local government ang nagkakaroon yan. Napakaraming nagkakaroon yan. Ang nakakapagtaka nga lang, naha-highlight na yung Office of the Vice President lang yung pinipersecute nyo, yung binubusisi nyo. Pero yung napakalalaking budget, napakalalaking disallowances, never nyo pang ginisa dyan sa Kongreso. O ano, example, DOTR, 1.4 billion notice of disallowance, 7 trillion notice of suspension. O, yung DPWH, 5 billion notice of disallowance. O, yung Department of Agriculture, 900 million notice of disallowance. Yung mga agency ba yun ay binusisi nyo up to yung kagaya ng ginagawa nyo sa office ng Vice President? Kung tutuusin, barya, alikabok lang dun sa malalaking tipak na bato na disallowances nung mga nabanggit ko. Hindi pa yan kasama yung Kongreso. Dahil ang Kongreso, kayo ay certification ang liquidation nyo. Liquidation via certification. Which is, hindi dapat ganun. Dapat may isa sa inyong nag-i-stand out dyan para alisin yan. Kasi even sa US, hindi ganyan ang liquidation. Ang liquidation sa US, up to the single cent, nakaresibo. Oh, di ba? Sobrang lakas ng loob nyo magsabi ng mga ganyan sa Office of the Vice President. O, tuloy. A smokescreen, a cover, because she does not want to provide proof for the numbers she states. She doesn't want to provide proof. Assuming ka eh. Di ba? Bakit hindi siya magpo-provide? Eh kung ang COA nga, hindi nagrereklamo na hindi sila nag-provide ng proof. Ibig sabihin, submitted yung proof niyan sa COA. Sa tingin mo ba, ang COA papayag na mag-submit sila na wala silang mga resibo o wala silang mga proof? Oh, di ba? Bakit kayo nag-a-assume? Alam mo, propaganda ang ginagawa ninyo eh. Paulit-ulit yung sinasabi na si VP Sara ay hindi sumasagot dahil ayaw niyang masita siya doon sa mga parang ina-assume ninyo na mayroong fraud. O, wala pa kayong napapatunayan. Alam nyo, dapat stop muna kayo, isiper nyo muna yung mga bibig ninyo habang yan ay ongoing at on process sa COA. So sa February, up to February 2025, ang palugit para ma-submit yung comment or yung ibang compliance ng Office of the Vice President. So, hindi kayo makapag-antay. Oh, parang masahol pa kayo sa sa korte. At least ang korte, pag tinerminate yung hearing, i-resume, tahimik. Kayo, pag isususpend ang hearing or ite-terminate ang hearing dahil dun sa courtesy, sa tradition na parliamentary courtesy, may kinikilingan kayo. Si VP Sara, hindi po pwede ng mga parliamentary courtesy na yan. Oh, siya lang ang hindi pwede. The rest, ino-honor nyo. Oh, tuloy.
in her PowerPoint presentation. The OBP socioeconomic programs are supposedly for implementation in the National Capital Region only. The OBP budget do not Ano? Ibalik nga natin ng konti. Ibig sabihin ba ang pagsisilbihan ni BP Sara ay yung mga taga-NCR lang? Kasi socio-economic, gusto mo dito lang? Kaya nga siya Vice President of the Philippines. Vice President of the Philippines dahil sisilbihan niya yung entire country. Hindi lang yung Metro Manila, hindi lang yung NCR. Propriety or timeliness of this committee taking cognizance of the issues raised in the previous speech of the Honorable Valeriano. I understand that the subject of this inquiry are the issues raised by Honorable Valeriano in his previous speech. I also understand that this concerns transactions, certain transactions of the OVP and DepEd. However, those transactions are subject of current COA investigations. And we also know that said COA findings are still pending, subject to appeal or reconsideration. Yes. So in view of that, I just want to be clarified as to the propriety of this committee taking cognizance of the of said transactions. Mr. Chair, before I recognize the Honorable Flores, the Chair would like to recognize the presence of Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, former President, Honorable Aurelio Dong Gonzales, our Senior Deputy Speaker, Congressman Roberto Uy of the 1st District of Zamboanga del Norte, Honorable Janet Garin, Vice Chairperson and Congresswoman of 1st District of Iloilo. Honorable Flores, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, first and foremost, the authority of the House to conduct inquiries in aid of legislation has been already established, Mr. Chair. Not only is it provided for by the Constitution, Mr. Chair, it has also been well settled in jurisprudence and in Supreme Court decisions that the House may conduct inquiries in aid of legislation. We are not here to replace the findings of the COA, Mr. Chair, so it should not in any way interfere with the investigation also being conducted by the COA. We're just here to find out if we could, through legislation, either improve it or protect it or whatever, Mr. Chair. So I think... Ano ang i-improve nyo? Ano ipoprotect nyo sa pagbusisi ng budget ni VP Sara? Siguro hanggang stapler bibilangin nyo. Go. The presence or the fact that there is already a COA investigation should not deter the House from conducting its own inquiries, Mr. Chair, in accordance with, of course, Article 6, Section 21 of our Constitution, Mr. Chair. Okay naman yun na talagang mag-investigate kayo. Okay din naman yun na magbusisi kayo, i-itemize nyo yung parang mag-audit kayo kung gusto nyo, agawan nyo na rin ng trabaho yung mga auditor ng COA, no? Kaya lang, kung pwede, wag lang sa Office of the Vice President nyo gawin. Umpisahan nyo sa Office of the President. 10 billion yung budget niya. O magkano? Ilang billion yung budget niya last year. I-itemize nyo din, kagaya ng up to stapler kung gusto nyo. Kung nakabili ng stapler o ilang beses nag-travel, ilan yung kasamang tao, ilan yung ginastusan. I-audit nyo lahat. At saka yung, sabi ko nga paulit-ulit, yung sa DOTR na 1.4 billion na notice of disallowance, nyo rin, tanungin nyo. 7 trillion na DOTR suspension, notice of suspension, ang laki nun. Saan napunta yun? Ayun, busisiin nyo rin yun. Hindi yung kakapiranggot, yung baryang-barya na 73 million compared dun sa 7 trillion, binabaliwala nyo. 'Di ba? O anong purpose nyo? Bakit si
Vice President lang, lahat ng hawak na agency ni Vice President, yun lang ang pinag-iinitan nyo, DepEd, Office of the Vice President. Walang problema sa ginagawa nyo if that is for the aids of legislation. Walang problema yung pag-audit nyo up to the single. Pero kayo magpa-audit din. Maglabas din kayo ng mga resibo. O, go. Thank you, Honorable Flores. Mr. Chair, Honorable Hindi bagay sa inyo magtawagan ng honorable. the Vice. Ayan guys, matapos yung magagandang speech ng mga honorable sa House of Representatives, ito naman yung respack ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin guys. Point of order. Message? Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum, Warakmatullahi wa Barakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. The officials of the Office of the Vice President as well as each and every one of our satellite office leads were in receipt of a letter from the chairman of the Committee on Good Government and Public Accountability dated September 13, 2024, requesting our presence or that of our duly authorized representatives in today's initial deliberation with preliminary determination on privilege speech number 379. In view of the said letter, I am appearing before you today not only as the head of office, but more importantly as the duly authorized representative of all officials of the OVP. Simply because we have not done anything wrong. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. In relation to this, may I just say that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. And those are cases that should properly be taken in the courts of law. Boom! O, diba? What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. Obviously. I have publicly stated my reasons as to why I've chosen not to defend the OVP's budget proposal for 2025. I have narrated the issues I encountered in previous years, which can easily be confirmed by looking at the NEP, the GAB, and the GAA for fiscal years 2023 and 2024. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hence, just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. I am not asking for any special treatment, nor am I asking you to uphold any tradition. There is no disrespect.
All I am saying is that you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. Tama. What you are trying to do is make a case for impeachment. Tama. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, kahirapan, illegal na droga, kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters, at marami pang iba. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. Will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Shukran. Ayan guys, terminate The na niya committee yung cannot hearing, rule pero on hindi that because the papayag. committee already took Ayan, no? cognizance of this. Hindi papayag yung Congress na i-terminate niya kasi immaterial na naituloy eh. Finorgo na naman niya yung decision sa Congress para mag-decide kung ibibigay nila or hindi yung budget ng OVP. Pero in spite of that, bakit kaya gusto nilang ituloy pa din? 'Di ba? Tuloy nila kasi ang gusto nila i-discuss at i-ere ng mga mainstream media yung mga question nila about sa tawag dito, confidential fund noong 2022. Kasi doon talaga nagkaroon ng problema noong 2022 na confidential fund. Dahil wala siyang budget noon, kaya nagamit yung portion ng confidential fund para itulong sa mga mahihirap sa kanilang financial and health assistance at sa iba pang mga way of serving the community. So, yun ang nangyari. So, tingnan naman natin kung ano ang magiging reaction ni VP Sara after nito. Una pa sa lahat, ginigit natin dito na ang tradisyon. Yan guys, bago natin ipakita kung paano nagpaalam at umalis si Vice President VP Sara, pakinggan muna natin itong ilang manifestation itong ating mga minority. Tradisyon ay tradisyon, pero una sa lahat, kung ang tradisyon ay bumabangga sa interes ng mga mamamayan, sa interes ng publiko, at accountability ng mga public officials, at saka pagiging transparent ng lahat ng ating mga ginagawa, lalong-lalo na po sa kaperahan o lalong-lalo po sa budget or whatever na Ano sinabi niya? So, ulitin natin ng konti guys. 5 minutes.
Wait lang. In-schedule agad natin yung naging privilege speech ni Representative Valeriano. Alam niyo po, una pa sa lahat, ginigit natin dito na ang tradisyon ay tradisyon. Pero una sa lahat, kung ang tradisyon ay bumabangga sa interes ng mga mamayan, sa interes... Ito po. Ang sinasabi niya, ang tradisyon ay tradisyon. Pero kung ang tradisyon ay bumabangga sa interes ng mga mamamayan, ay kailangan mas ipa-priority yung interes ng mamamayan, di ba? Pero dito, kasi yung tradisyon talaga, ang Vice President at saka ang Office of the President, usually hindi na tinatanong dito sa pagdinig or hearing ng kanilang proposed budget for the said year. Like, ngayon, hinihiring natin ngayon 2024, yung para sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President. Yung Office of the President, tinerminate yung hearing bilang courtesy o paggalang dun sa tradisyon na binibigyan ng parliamentary courtesy yung dalawa sa pinakamataas na opisyales ng bansa, itong President at saka Vice President. So, yung tradisyon, in-apply nila kay President Marcos. Pero pagdating kay VP Sara, hindi nila ina-apply at ang sinasabi nila, kaya nila hindi in-apply itong tradisyon kasi nga bumabangga sa interes ng taong bayan. So parang pinalalabas nila na yung Office of the President walang anomaly. At itong Vice President, opisina niya, ito yung maraming anomalya. Kaya kailangan nilang i-check, itemize yung mga expenses nitong Office of the Vice President. Which is, kung makikita nyo, mayroong award ang Vice President, 'di ba? The most effective or functioning, the most effective and functioning office or agency, ang OBP, ang Department of Education, 'di ba? At yung nag-present siya ng proposed budget, nakita nyo, naka-itemize lahat ng accomplishment nila, napakahaba ng accomplishment nila. And yung proposed budget naman, naka-explain naman doon kung saan mapupunta yung hinihingi nilang budget na base naman sa Department of Budget and Management, yung amount na kanilang sinundan lang. Ngayon, itong mga to, gusto nilang palabasin na kailangan nilang busisiing maigi yung budget ni Vice President Sara Duterte dahil parang lumalabas na may anomalya. Pero ang totoo nun, ang notice of disallowance ni VP Sara na 73 million na yung portion of that ay nagamit nga dun sa pagtulong sa mahihirap, health and medical and financial assistance ng mga tao. At napakaliit lang nun, baryang-barya compare sa disallowances ng ibang mga agency. Ang problema, ang gusto nilang busisiin, isang agency lang. Ito lang, Office of the Vice President. O ituloy natin, guys. Interes ng publiko at accountability ng mga public officials at saka pagiging transparent. Interest daw ng publiko at saka accountability ng mga public officials. O bakit? Yung Department of Transportation, hindi nyo binusisi. Siguro dahil nasaan yung budget no, nakarating kaya sa kanila? O yung Department of Agriculture, ba't hindi nyo binusisi yung 900 million na notice of disallowance? I think that's 2022. Bakit yung sa DPWH na disallowance nila na nasa 5, kung hindi ako nagkakamali, nasa 5 billion notice of disallowance, hindi rin nila binusisi. Bakit? Hindi kaya, yung pera kaya yun nakarating sa DPWH? O hindi. Kaya hindi nila scrutinize dahil nasaan kaya yung pera? 'Di ba? Baka yung mga pera na yon napunta kung saan at inilagay yung pondo sa unfunded o unprogram. So wala na. Napunta na siya doon sa mga ewan ko kung saan napunta. Pero ang nakakaalam lang yan ang Congress. 'Di ba? Bakit yung Congress
walang nag-o-audit. O kaya ginaganito tayo. O di ba? O sige, tuloy natin. Nung lahat ng ating mga ginagawa, lalong-lalo na po sa kaperahan o lalong-lalo po sa budget or whatever na pinagkatiwala po ng taong bayan sa atin. Ay Parang ang linis, ano? Pinagkatiwala ng tao. Parang makabayan talaga sila pag nagsasalita. Pero para sa hindi nakakaalam, ito si Franz Castro ay na-involve siya o convicted siya ng child abuse. Nakakapagtaka kasi nandiyan pa rin siya sa Congress. 'Di ba? Dapat itong government na to, yung mga convicted ipinakukulong, 'di ba? Pero ang gustong ipakulong yung mga Duterte. O 'di ba? O ano bang ginawa ni Duterte? Ano bang ginawa nila VP Sara kundi mag-serve lang, maglingkod lang? Yung Davao, kung titingnan nyo, the most peaceful at sa buong Asia nga, siya yung pinaka-peaceful na city sa buong Asia. And I mean, nasa top 10 yata siya o nasa top 5. And kung makikita nyo, napakalinis. And bukod sa, ang mga tao doon napaka-peaceful. Ang mga negosyo doon hindi ganun ka, ano tawag dito, sinusuppress. Talagang inaalalayan ng government. Ang mayor doon laging nasa mga barangay, hands-on. Talagang ganun ang mga Duterte. Pero bakit? Bakit ginaganito ang mga Duterte? Bakit lahat ng hearing sa Congress ay kailangan tukuyin yung mga kasalanan ni Duterte? Yung panahon ba ni Pangulong Duterte, hinabol ba niya si Pinoy? Di ba hindi? Kasi ang ginawa niya, nagtrabaho siya para mabigyan ng talagang mapaglingkuran o mapagserbisyuhan talaga yung mga Pilipino sa halip na maghabol dun sa mga kasalanan ng past administration. 'Di ba? So ngayon, 2 years na, ano nangyayari? Kung ganito nang ganito yung ginagawa ng mga opisyales diyan sa Kongreso, 2 years na, walang infrastructure, 2 years na, ano yung mga kalagayan ng mga tao ngayon? Hirap na hirap sa taas ng bilihin. Pero tumataas ang mga crime dahil yung mga pulis napapadala lahat sa Davao. Ang daming missing na tao, o 'di ba? So kailangan talaga na na ito maging tawag dito, ang gawin natin, obligahin din naman natin sila na mag-liquidate. O para hindi lang yung mga local governments or yung mga individual agency ng government ang ino-audit, pero yung pera pala, wala dun sa mga agency na yun. O yun ang dapat nating busisiin. O ituloy natin to. Kailangan po, yun yung nauna. Kaya nagpapasalamat po ako na dahil ito po yung magsiset, no? Noong mga pwede nating magawa sa rules, mabago sa rules, pwede nating in aid of legislation, lalong-lalo na pinag-uusapan natin ang confidential funds and intelligence funds or confidential funds dito sa Office of the Vice President. At ito ay inaasahan ko na magsiset itong gagawin sa katapusan nitong nitong hearing na ito, yung magsiset talaga na kung dapat o hindi dapat mabigyan ng confidential funds ang ating mga national government agency. At kung meron man, depende kung ano po yung ano po. O, di ba? Ang dinidiscuss niya, confidential fund. Pero ang i-hearing ngayon ay yung budget ng OVP na hindi na nga naglagay ng confidential fund doon sa kanilang proposed budget. At last year, wala na rin silang confidential fund kasi noong 2023 budget hearing ay nagkaroon ng drama. Ayun na nga yun. Ayun ang tinanggal nila yung confidential fund, ginawa nila ng issue. So, hindi na nagpalagay ng confidential fund si Vice President Sara Duterte para sa 2024. So, what's the essence? Bakit kailangan pang i-discuss yung confidential fund sa hearing na to? Kung yung 2024 budget ni OVP at yung ngayon ay wala naman nasa listahan niya. O, ituloy natin. Po yung magiging resulta ng inquiry na ito ay mapahigpit natin, no? Yung kung meron man, kung magde-decide later on na may confidential funds pa rin, magde-decide pa rin na magiging mahigpit, no, yung paggamit ng confidential funds.
Okay, actually maganda ang sinasabi ni Congressman Franz Castro dito. Yan ay napakaganda kung totoong gagawin talaga nila, na talagang maghihigpit sila at yung lahat ng inisyuhan nila ng confidential fund ay talagang i-itemize nila. Siguro ang una nilang gawin ay i-demolish nila yung tawag dito, yung liquidation by certification nila. Ano ba yun? Resolution number 10. So yun ang una nila dapat i-work out kasi hanggat hindi nila na-work out o natatanggal yung resolution number 10 na kung saan silang mga kongresista, mga senador ay nagli-liquidate through certification din ng sarili nila. Isipin mo. O, pagka ganun ang certification, syempre yun ang nasa batas eh. So yun ang susundin ng COA. O nasaan ang transparency kung hindi natin sila hihingian ng resibo. Kung meron dapat gawin itong minority at yung ibang mga matitinong congressman, matitinong senador, ay unahin nilang i-demolish yung liquidation by certification which is resolution number 10 para talagang totoong maging transparent ang liquidation ng government funds. 'Di ba? So, walang kinikilingan, 'di ba? Kasi sabi nga good governance, 'di ba? Accountability, transparency. Pero walang transparent when it comes sa budget ng Kongreso, when it comes sa budget ng Senado, 'di ba? O ang binubusi silang yung mga agency, o 'di ba? And yung even yung mga disallowances na napakaraming disallowance. Pero bakit hindi rin tinututukan yung mga disallowances? Hindi ang tinututukan nila para sa disallowance yung sa OBP lang. 'Di ba? Napaka-unfair. O situloy natin. Okay, so dahil hindi naman po nag-oath yung Vice President, Mr. Chair, ang akin na lang mga tanong ay tatanong ko na lang po sa DBM at saka sa COA. Okay, so inaasahan natin na magsasabi kayo ng totoo. Alam niyo po, hindi nag-take oath si VP Sara kasi nakalagay dun sa kanilang program na ang mag-take oath lang ay ang witness and she is a resource person. So sumusunod maigi sa protocol si Vice President VP Sara kaya hindi nila napilit. Tutuloy po natin. So yung first question ko po sa DBM. Yung pong, by the way, I manifest second round kung matatapos ko na yung 5 minutes, Mr. Chair. Sige po. Yes. Okay. So, nung 2022 po na budget. Alam nyo, pasensya na kung ikat ko kayo. Actually, yung way ng pagtatanong nito nila Congressman Franz Castro, magaling eh. Sila ay magagaling. Kung sana sila ay magiging para sa taong totoo, ha? Hindi yung nagiging tools sila ng mga politiko. Kasi kung sila talaga para sa tao, talagang magagaling sila. Makakatulong talaga sila sa bayan. Kasi ang tatalino nila. Si Manuel, matalino. Iba yung training eh. Iba yung training sa makakaliwang grupo. Iba talaga. Dapat yung maging training din ng mga kabataan natin na pro-government, maging kasing sigasig o kasing galing nitong pagtitrain ng makakaliwang grupo sa mga kabataan na nire-recruit nila. Pero in a good way. 'Di ba? So doon talaga ako bumibilib. Tingnan mo si Ka Eric, napakagaling, 'di ba? So ito talaga, bumibilib talaga ako sa kanila. Kaya lang sana lang maging talagang gawin nila talaga to ng buong katapatan para sa tao. I think kung gagawin nila 'yan, whatever yung mga kaso-kaso nila, hindi napapansinin yan ng tao kung mag-stand talaga sila para sa taong bayan. O, ituloy natin, guys. Ng Office of the Vice President sa DBM, Mr. Chair, meron po ba ditong nakalagay na line item for confidential funds? Buang, magpintuan na lang tayo. Mr. Chair. Si Bisda. Hello, Bisda. Please, you are... Nakikigamit ko ako ng video ni Bisda. Ito ang nire-reactionan ko. Yes, there is no line item for confidential fund, but there is a program that Paano ba mag-adjust item ng under mga that nito? program po Naka-volume na that siya. ginagamit po yung
confidential. Oh, Tapos na po kayo. Mr. Chair, since we were given the data on the areas and they have also submitted the evidences of payments, we did not conduct a study on the speed by which the frequency of the payments, as long as we were satisfied with the number of areas that they have served. So if we can average it based on that, the number of areas, I think it is possible to be spending the said amounts. Mr. Chair, final question na lang Okay, po. last question. Because the AOMs were issued po in February 1, 2024 for the first AOM, and then the second AOM po on August 8, 2024. Reading through the AOMs po, the Office of the Vice President is given 15 days to respond to the AOMs. I believe the first one has been responded to in April. So meron na po bang response doon po sa August 8 na AOM? Yes, Madam Chair, they have submitted their reply to the AOMs, and the audit is on the compliance is ongoing. Thank you very much, Mr. Chair. Those are my clarificatory questions po. Clarification because the team handling the audit is now here. So just wanted to clarify po dun po sa slides na present po nung nakalaang OVP budget hearing. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair. May I approach the table? Request 1 minute suspension. The chair declares 1 minute suspension. Ayan, nag-request na si Vice President Sara ng 1 minute suspension. O, tingnan mo kung saan siya pupunta. Yes. Nagpaalam siya na siya ay aalis na. Pero, ayan, magsasalita ko siya ng konti. Kasi parang ang feeling niya, immaterial na eh. Kasi yung, actually, yung nakikita niyo mga sagot ng COA. Session resumes. Kumpleto ang compliance ng OVP. May I request... The Honorable Vice President is recognized. Thank you. May I request to leave the inquiry? Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-oath and alam naman po namin, marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is excused. Thank you. Wow. Thank you po, Thank you, ma'am. everyone. Good morning. At least, 1 minute suspension is declared by the chair. Si Congressman Chua may respeto. So kahit pa paano hinangaan ko dito si Congressman Chua dahil nagbigay siya ng respeto. Di kagaya kay Kimbo. Grabe. Okay. Guys, hanggang dito na lang yung aking vlog. Actually, meron pa ditong kasunod eh. Nagkaroon ng parang interview si VP Sara sa labas. So, sana mapanood ko rin yun. Ito guys. So, hanggang dito na lang umalis na po si VP Sara kasi parang useless na rin yung pinag-uusapan doon. Anyway, nakita nyo naman yung response ng COA, ng BBM. So far talagang nag-comply naman ang Office of the Vice President and nag-aantay pa ng given allotted time up to February 2025 to finish yung kanilang comments and kung ano yung explanation nila dun sa disallowance nila na ito hinahabol ng mga congressman. Okay guys, thank you so much for watching. See you again.